Natapos ng pirmahan ni Ina ang mga importanteng papeles na kailangan ng sign niya. And just some follow-ups, then, the building is hers. Sa labas na rin sila nag-dinner, kasama ng mga kaibigan niya at attorney Nathan, na kaibigan ni Kaiser. Naging masaya ang dinner nila, dahil na rin sa pagiging libakero ng attorney na sinasabayan din ni Allison. Pagkatapos ng masayang dinner na yon, ay nagkanya-kanyang uwian na ang mga kaibigan nila. At pagdating naman nila sa bahay nila, ay nauna nang umakyat si Ina dahil may dinaanan pa sa Kaiser sa mini office niya. Magto 20 minutes na pero hindi pa rin nakakakyat si Kaiser, kaya pagulong-gulong lang si Ina sa kama. Sana naman bago ako makatulog ay mapasalamatan ko siya. Pagkausap ni Ina sa sarili niya. Nang nainip ay tumayo siya at nagpalakad-lakad sa loob ng kwarto niya. Another 10 minutes and still no sign of Kaiser. That's it. Bababa na lang ako. Akmang hahawakan ni Ina ang doorknob ng pintuan, saka naman ito bumukas at pumasok si Kaiser. Hindi ka pa tulog? Casual na tanong nito. Yes. No, actually. Hinihintay kita. Sagot naman niya saka umiwas ng tingin. Me? Why? Amused na tanong ni Kaiser, saka inilapag ang mapapil na hawak sa table. The room has its own mini living room and mini bar stand. Mayroon din ditong walk-in closet. Naglakad si Kaiser papunta sa bar, saka kumuha ng inumin. Sinundan naman ito ni Ina. Naupo sa isang upuan paharap sa kanya. Iinom ka ba? It's kinda late. Puna ni Ina. Okay, hindi naman. May sasabihin ka ba? Kaya mo ako inantay? Gusto ko lang magpasalamat sa gift mo sa akin. I really appreciate it. Sagot ni Ina saka ngumiti. Medyo madilim sa party ni Kaiser, pero nakita pa rin ni Ina ang pagguhit ng munting ngiti sa labi ng lalaki. And also, sorry. Kasi wala man lang akong naibigay sa'yo. Tinitigan muna siya ni Kaiser bago nagsalita. It's alright. I'm glad you like it. So, when are you gonna finalize your team? I'll start as soon as possible. Siguro bukas na. Excited na ako. Hindi maikaila sa boses ni Ina ang kasiyahan na nararamdaman niya. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka pa. If you want, I'll stay with you tomorrow. For the help, offer ni Kaiser. No, sagot ni Ina na umiling-iling pa. Giving her the building is enough. She's thankful enough dahil sa consideration ng asawa na makapagtrabaho siya ng naaayon sa gusto niyang gawin. May company din itong dapat patakbuhin at ayaw niyang maging pabigat dito. Salamat, pero kayang-kaya ko na yon. Nandun naman si Alex saka si Alex. To give me a hand, and you need to manage your company too. Sige ka, baka sabihin ng mga trabahante mo na napapadalas ang day off mo. Biro nito sa lalaki. Natawa ng mahina si Kaiser. Well, ako naman ang presidente at ang may-ari ng kumpanya. So it's alright. Kahit na no, baka pagbalik mo, mapuno ng mga papel ang office mo. Next time na lang, kapag official open na ang butik ko. Ngiti lang naging sagot ni Kaiser. Naligo na ang lalaki habang siya nakahiga lang sa kama at nakatingin sa kisame. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Ibig sabihin, palabas na si Kaiser. Nakapatay ang ilaw at tanging lampshade lang sa bedside table niya ang nagpapaliwanag sa kwarto nila. Nakita niyang papalapit ang asawa sa sofa ng mini living room nila na may hawak na towel na pinantutuyo sa buhok nito. Kung gusto mo, pwede ka dito sa tabi ko. Offer ni Ina, nilingon naman siya ng asawa. Sa tabi mo? I mean, okay lang na mag-share tayo sa bed. Besides, this bed is huge naman. Bawi ni Ina. Buti na lang madilim kaya hindi makikita ng asawa ang pag-init ng magkabilang pisngin nito.
Walang naging sagot si Kaiser, pero lumapit pa rin ito sa higaan nila. Nasa left side si Ina at umupo sa kabila nito si Kaiser. "You sure it's okay?" tanong ng asawa niya. "Oo naman. It's getting late. Matutulog na ako." Saka tumalikod si Ina. Narinig pa niya ang pagbuntong hininga ni Kaiser. "Bakit pa kasi ako nag-offer? Baka nga mas gusto niya sa sofa." Lumalalim na ang gabi at hindi pa rin makatulog si Ina. Hindi siya gumagalaw sa kanyang hinihigaan at ganoon din naman si Kaiser. Pareho pa silang gising, pero walang gumagalaw sa kanila. "Paano ko ba malalampasan ang gabing ito?" sabi ni Ina sa kanyang isip. Naramdaman niyang humarap sa kanya si Kaiser, kaya maski ang paghinga niya ay pinigil niya. Kahit na may agwat ang pagkakahiga nila, nararamdaman pa rin niya ang distansya nila sa isa't isa. "Thank you," simpleng sabi ni Kaiser, at hindi na niya kailangan pang itanong kung para saan ito. "You're welcome. Good night." "Good night." Hindi alam ni Ina pero sa simpleng good night nito, nakatulog siya na hindi niya namamalayan. Kinabukasan, nagising siya ng maaga pero hindi niya nadatnan sa tabi niya si Kaiser. Kaya dumiretso na lang siya sa kusina at habang kumakain ay nakikipagkwentuhan siya sa mayordoma nila tungkol sa regalo ni Kaiser at kung paano ito nag-effort para sa kanya. "Ay nako, muntik ko nang makaligtaan. Ibinilin nga pala ng asawa mo na may driver na hatid at susundo sa'yo dahil may malaking meeting daw sila sa kumpanya." Tumango lang siya. Good thing, hindi ko siya pinayagang sumama pa sa akin ngayon. Nakarating si Ina ng maaga sa pinag-usapan nila ng mga kaibigan niya. "Today, I'll make my dream come true." Habang nakatingala ito sa building, dumating naman ang mga kaibigan niya saka sila nagpunta sa third floor para mag-meeting. At unti-unting nagsidatingan ang mga magiging kasama at katrabaho niya para sa butik niya. Ang iba ay mga office worker ni Kaiser. Yung iba naman, mula sa kumpanya nila Ali. At ang mga ito ang nag-volunteer na magtrabaho sa kanya nang malaman nilang siya ang mag-o-open ng butik. Pagkatapos ng pagpapakilala, nagsimula na ang meeting nila. "Ina, do debriefing for today. Dahil nalaman ko na ang mga dating trabaho niyo, I'll just assign each of you, okay? Sheila, you're in charge of researching our customer social, financial, and other backgrounds. You'll be at the information desk. Sa marketing team naman, ay bahala na si Miss Allison. Naniniwala ako sa kakayahan ng bawat isa sa inyo guys. And Maggie, since ikaw ang sekretarya ko, your first task is finding a fashion events around us and keep me updated, okay?" Marami pa silang napag-usapan sa meeting na umabot pa sila ng lunch. "Naipadala na daw ba yung mga kailangan mo mula sa iyong butik sa Paris?" tanong ni Allison na sumimsim ng juice. Naisipan na lang nilang mag-lunch sa labas dahil may mga gagawin pa silang trabaho. "Yup, and it will be delivered the day after tomorrow." Iniisip ko lang, baka naman gusto niyong makipag-business partner sa akin. Tanong niya sa dalawa. Finding a business partner is a must. Someone who can work with her side by side. Someone she can share the burden of running a boutique. "Pasa ko dyan, Mitch. You know I'm not into this kind of thing." Unang tumanggi si Allison. "But Alex is the best person for that. She has some experience about fashion businesses." Tama ba ako? Well, Allison is right. Alex is someone she can trust. She looked at Alex hopefully. "I know that look, Mitch, and I must say it's working." Sagot ni Alex, rolling her eyes. "Fine, kung hindi lang talaga kita best friend." Niyakap lang niya ito sa braso, saka nagpasalamat na ikinatawa naman ni Allison. Pagkatapos ng nakakapagod na isang buong linggo, the boutique is ready. Siguro dahil na rin sa konti ang naging trabaho nila para dito. It's like a fully furnished cabinet na kailangan lang lagyan ng mga damit. Thanks to Kaiser's help. At sa loob ng 1 week, they already created a website for their fashion boutique
to do online business also. Her secretary is busy also, kakahanap ng mga events na pwede nilang puntahan. May mga customers na rin silang naka-line up, kahit hindi pa sila nag-o-open. Her team are awesome when it comes to work. Nahihinayang lang siya dahil mas pinili pa ng mga ito na magtrabaho sa kanya. Oh well, she just had to treat them well and fairly. 2 days to go and it will be her boutique grand opening. The guest list are already done. Kasalukuyan siyang nasa opisina at kausap ang sekretary niya. The foods, Maggie, make sure na kasya ito para sa mga bisita. And also get the help with the marketing team. At sabihin mo na rin sa kanila na ibigay sa akin ang report ng target nating audience. At saka huwag mong kalimutan, kailangan ng mga bisita natin ay mga models at mga teenagers para mag-trendy ang mga display natin. And she was cut off because of a knock. Pwedeng pumasok? Tanong ni Allison na nakadungo sa pintuan. Ipinagdala kita ng lunch. Pakita pa nito sa mga lunchbox na dala-dala. You may go, Maggie, and take your lunch also. Naupo sa couch si Allison sa kabinuksan ng dala. Parang naramdaman niya ang gutom niyang bigla nang maamoy ang masarap na aroma ng pagkain na dala-dala ni Allison. Come on, let's eat. Yaya sa kanya ng kaibigan. She grabbed her phone and sat down with Allison. Wala si Alex dahil busy ito sa pag-contact sa Paris. Masyado ka nang busy nitong mga nakaraang araw. Baka naman magtampo na niyan ang mister mo. Anong ibig mo sabihin? I'm just handling my business here. Puzzled na tanong niya sa kaibigan habang isinusubang ulam. Kasi late ka daw lagi umuwi, sabi ni Alex. At saka last night, you even slept here. Well, normal naman yon. The grand opening is coming. I need to hurry and finalize things. And besides, lagi naman ako nagte-text kay Kaiser. And he says yes. What's wrong with it? Nagkibit balikat si Allison at saka uminom ng tubig. Come on, Ali. Si Alex din naman late nang umuwi. Pero hindi mo sinisita. Pagtatampo sa boses nito. My dear Mitch, Alex is single and you are not. You have Kaiser over there na kailangan mong makausap sa mga bagay-bagay. Surely, he said yes all the time. Pero kagabi hindi ka natulog doon sa inyo. What do you think will Kaiser thinks? Oh no, Ali. Kaiser is not like that. Hindi naman siguro siya mag-iisip ng iba, di ba? It's not like that. Baka una ko pa siyang batukan kapag iba ang naisip niya. Na ginagawa mo, no? As I was saying is, you keep on declining Kaiser's help every time he offers. And late ka lagi umuwi. Dahil sa pagkabisi mo. Hindi mo ba naiisip na baka nasasaktan mo din ang feelings niya? Asawa mo siya, and yet, you won't let him help you. Ayaw mong magpasundo sa kanya. Dahil malaking bagay na binigyan niya ako ng kalayaang magtrabaho. At saka, ayaw ko magpahatid sundo. Kasi baka pagod na rin siya sa trabaho niya sa kumpanya. Tapos ipagdadrive pa ako? Unfair naman yun, no? Depensa ni Ina. Okay, I know, but hindi mo rin naman alam kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga lalaki, Mitch. Trust me. Kung minsan ay mahirap din silang intindihin, katulad nating mga babae. You mean to say, baka may misunderstanding kami ngayon, tapos hindi ko alam? Like what? Imposible yun, Ali. Napapailing ito habang tumatawa ng mahina. Okay, let me ask you this. Ilang beses kayong nagsabay mag-dinner? Twice? Maybe thrice? Hindi ko matandaan eh. How many times nasabay kayong nag-almusal or nagising? Hindi ko rin matandaan. Pero ano ba talaga ang gusto mong iparating, Alex? What about it? See? You can't even remember cause mas nauuna siya umalis dahil late ka nang gising palagi.
Or minsan, late ka na nang umuwi. O baka madalas late kang umuwi. And about the dinner, kinakausap mo ba siya? No, kasi you're sleepy enough to barely talk to each other. At ang punto ko dito, ay bakit hindi mo siya tanungin? Baka mali pala ang pagkakaintindi mo sa mga sinasabi niya. Ines is still in the process of understanding Allison's word. Pero tumayo na ito at nagpaalam na aalis na. Pagkatapos siyang halikan ni Alice sa pisngi at isinara ang pinto, ay napaisip siya. Hindi nga ba kami nagkakaintindihan ni Kaiser? Inaamin naman niya. Masyado siyang nagiging busy nitong mga nakaraang araw. Pero understandable naman yon, dahil nagsisimula pa lang siya sa kanyang business. What does Alec makes things that they have a misunderstanding at home? At dahil na rin sa sinabi ni Ali, buong hapon siyang hindi makakonsentrate. Kaya minsan napapalutang ang isip niya. At dahil hindi na niya nakayanan ang heavy thoughts niya, hindi pa nag-alas 4, nagpaalam na siya sa sekretary niyang mauuna na siyang umuwi. Naku, Miss Ina, mabuti pa nga po. Maghapon po kayong parang wala sa sarili. Talaga ba? Pasensya na ha. May iniisip lang kasi ako. Oo naman po, Miss Ina. Nagtaka nga ho kami eh. Pero sige na po, kami na ang bahala dito sa shop. Konting gawain lang naman po ang nandito eh. Pagka-uwi niya, nagulat pati ang mga kasambahay at maging ang mayordoma nila sa maaga niya pag-uwi. Ganoon ba siya kadalas malate ng uwi? Napagpasyahan niyang magluto na lang habang hinihintay ang asawa. Baka nga may kailangan talaga silang pag-usapan. Niluto niyang paborito nitong adobong manok. Nalaman niya sa mayordoma nila na adobong pagkain na hindi pagsasawa ang kainin ni Kaiser, kaya naman maingat ang pagiging pagluto niya para dito. Tumulong din siya sa paghahanda ng table. At eksaktong alas 6 ng hapon, tapos na ang lahat para sa dinner nila. Umakyat siya para magbihis at saka bumaba. Pagkalipas ng 1 oras, wala pa rin Kaiser na dumarating. Panay ang sulyap niya sa orasan na nakakabit malapit sa pintuan nila. Tapos na rin kumain ng mga kasambahay nila, maging ng mayordoma. Yung iba ay nakatulog na nga, pero siya ay naghihintay pa rin. Pinatay niya ang TV sa kasinulyapan ang cellphone niya, pero kahit isang text ay wala. Nalungkot si Ina at the same time ay nag-guilty. Ganito pala ang pakiramdam na nagtsatsaga kang maghintay pero hindi ka naman sigurado kung darating ang hinihintay mo. Sa mga nakaraang dinner nila ay laging alas 9 o mag-aalas 10 na sila nakakakain at hindi man lang sumagi sa isip niya na baka nga ganoon din katagal naghihintay si Kaiser. Siguro nga hindi na rin ito uuwi ngayon dahil inakala nitong sa shop ulit siya matutulog. Napatungo na lang siya dahil sa pagsisisi. Pinulot niya ang cellphone at akmang tatawagan si Kaiser nang bumukas ang pintuan at pumasok ang asawa. Nakita niyang nakapikit ang mata nito habang hinihilot ang ulo. Andito ka na? Puna ni Ina. Kaagad namang nagbukas ng mata si Kaiser. Saka siya gulat na tiningnan. Anong ginagawa mo dito? It's already late. Mapupuyat ka. No, we have to talk. Tumayo si Ina, saka tumalikod papuntang kusina. Hindi pa siya nakakahakbang nang maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Kaiser sa kanya. Just a minute, please. Pagod na request ni Kaiser sa kanya. It's a back hug at pakiramdam niya ay nandoon lahat ng emosyon na gustong sabihin ng asawa niya sa kanya. Wala na lang siyang nagawa, kundi hayaan nito. Ikaw bang nagluto sa lahat ng ito? Nagtatakang tanong ni Kaiser sa kanya. Tumango lang si Ina, saka isa-isang tinanggalan ng takip ang mga pagkain sa harapan nila. Pagkatapos siyang yakapin ng asawa, niyaya niya ito sa kusina para kumain. It's a perfect timing. I haven't eaten yet. Dagdag pa ni Kaiser, saka nag-umpisang kumain. Napansin niya na hindi ginagalaw ni Ina ang pagkain na nasa harapan niya. Kaya binaba niya ang kutsara at saka bumuntong hininga. May problema ba? Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol saan?
Inabot ni Ina ang baso ng tubig saka uminom. Kinakabahan siya. Alam niya may problema nga pero hindi niya ito maipaliwanag. Kanina lang ang lakas ng loob niyang alamin kung ano bang problema na nakikita ng kaibigan niya, pero siya hindi. At habang nakatitig sa mukha ng asawa niya, pakiramdam niya hindi niya kayang magtanong. And why am I still thinking about the hug? Parang baliw na tanong niya sa sarili. Michelle, are you okay? Worried na tanong ni Kaiser habang hawak nito ang kaliwang braso niya. Mukhang pagod ka. Siguro nga bukas na lang tayo mag-usap. Go up now. Ako nang maglilinis dito. Tumayo na si Kaiser, saka isa-isang pinulot ang mga pinggan para dalhin sa lababo. Pero agad itong pinigilan ni Ina. I'll wait for you upstairs. I want to talk and it can't wait till tomorrow. Importante ba? Tanong ng asawa niya. Tanging naging sagot ni Ina, saka tumayo at naglakad papuntang kwarto nila. But the truth is, she wanted to think first. Anong itatanong niya? Baka naman isipin niyang assuming ako masyado. At sobrang big deal naman sa bagay na yon. Iniling-iling ni Ina ang ulo habang hawak-hawak ito. At kung hindi pa tumikim ng bahagya si Kaiser, hindi niya namamalayang nakapanhik na pala ito. Oh my! Nakakahiya! Mahinang bulong niya. Okay, ano bang pag-uusapan natin? At mukhang napaka-importante naman yata para mag-stay ka ng late. Tanong ni Kaiser saka umupo sa couch. I was wondering if... Paano ko ba sasabihin ito sa kanya? Wondering if... What? She exhales deeply and began to ask. Bahala na. Itatanong ko lang sana kung nagagalit ka na ba sa akin dahil masyado na akong busy this past few weeks. What made you think that? Kaiser chuckled and she found it cute. Napatulala na lang siya sa asawa, saka pinakititigan ang gwapo nitong mukha. Mad? No. Pero nagtatampo ako. Okay. Buntong hininga ni Ina. Ha? You what? Halos hindi makapaniwalang tanong niya rito. Halika. Lumapit ka nga dito. Yaya ni Kaiser. Para umupo sa tabi niya. Magkaharap silang nakaupo. I want to rest my head for a while. Mind if you can lend me your shoulder first? Dahan-dahan naman siyang lumipat sa tabi nito, kahit hindi pa niya napoproseso ang sinabi ng asawa. Agad hiniling ni Kaiser ang ulo sa balikat niya at saka pumikit. Tiredness is written on his face and she doesn't have a heart to say no to him. I was a little bit jealous about your work. You can stay up late for it, skip meals, and rest a little to finish it, while I'm just here at home waiting for your time. Biglang kumabog ang dibdib niya, and at the same time, nakaramdam siya ng lungkot. What Kaiser meant to say was, masyado na siyang tutok sa trabaho niya, at nakakalimutan na niya ang kanyang duty bilang asawa para sa kanya. I'm sorry, the shop is not fully furnished, and some matters about clients are messy until now. The opening is around the corner, kaya kailangan naming maghanda ng mas mabilis pa. No, it's alright. Wika ni Kaiser. Saka inangat ang ulo at hinarap si Ina. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo, that's why I don't interfere on it. She wanted to say more, pero hindi niya magawang ibukas ang bibig niya. First time na may ibang tao na nagsabing, okay lang na gawin niya ang gusto niyang trabaho. Doon siya masaya, parang tinutunaw ang puso niya dahil sa simpleng salita na sinabi ng asawa. Hindi na lang niya namalayan na tinutuyo na ni Kaiser ang mga luha niya. Hindi ko sinabing, umiyak ka, please stop. It made me want to beat myself, sabi ni Kaiser na patuloy pa rin sa pagpunas ng mga luha niya. She doesn't think twice and hug him tightly. I'm sorry kung hindi ko napansin na masyado na akong nahumaling sa shop. Pangako, babawi ako sa'yo. And thank you so much for understanding me
It means so much for me. I'll always keep on understanding you. That's what a husband should do. Now, dry your tears. Hindi ko gustong nakikita kang umiiyak. Tumango si Ina, saka pinigilang maluha, habang yakap pa rin si Kaiser. That night, they end up sleeping while embracing each other. Hindi alam ni Ina, pero madali siyang nakatulog dahil sa yakap ng kanyang asawa. Kinabukasan, nagising si Kaiser na wala sa tabi ang asawa, kaya nagmadali siyang bumaba para magtanong sa mga katulong. Naku, si Ma'am po, kaninang madaling araw pa po gising at nasa kusina. Mukhang may pinaghahandaan po eh, the maid's answer. She found his wife preparing the table and he can smell the aroma of foods. Gumising ka ng maaga? Meron kang appointment somewhere? Actually, yes, and it's kind of important. Come, sit. I prepared a heavy breakfast for us. Lalabas ka ba? Tanong niya nang makaupo. Magpapasama sana ako sa'yo, kung okay lang. Siyempre naman, ipagdadrive kita. What I mean is, I'm asking you on a date. Diretsang tanong ni Ina. Nabitawan ni Kaiser ang basong iinuman sana niya. Saka hindi makapaniwalang nagsalita. On a date? Why so suddenly? Ina's cheek felt hot. Parang napaka-straightforward ng naging approach niya. But still, kailangan niyang panindigan ito. Didn't I promise you last night? Nababawi ako. I heard from Neil, yung sekretarya mo, na hindi raw natuloy ang meeting niyo at rescheduled. Sabi ni Ina, she's more persistent to go with her plan for today. Well, sort of. Nagulat lang ako sa sinabi mo. I mean, malapit na ang grand opening ng shop mo. We should finalize some matters first. Shouldn't we? Well, ando naman si Alex at si Ali para tulungan ako. And besides, today's to-do list have already planned. So leave it to me, okay? Tumango siya and they start eating again. After they finish eating, pinaunaan ng umakyat ni Inang asawa. She plans to have a picnic date. Kaya ayusin muna niya ang kailangan nilang dadalhin. Salamat sa masarap na agahan. Paalam ni Kaiser. Ngumiti siya. Hinila siya ni Kaiser at niyakap. Good morning by the way. At saka siya hinalikan nito sa pisngi na nagpatigil sa tibok ng puso niya. Hinihintay ni Kaiser sa parking lot si Ina. At habang wala pang asawa niya, ay maingat niyang inayos ang bouquet na ibibigay niya dito sa backseat. Good thing Tristan was able to buy a flower this early morning, and with a smile on his face, hinarap niyang asawang kadarating pa lang at pinagbuksan ng pinto. Nang makapasok na silang pareho sa sasakyan, ay inabot ni Kaiser ang bulaklak kay Ina. Flowers for you. And she received it with a grateful smile. And where did you get this beautiful bouquet in this early morning? Nagpatulong ako sa isang kaibigan. As they drove to the road, para silang teenagers na nagde-date sa sobrang kadaldalan at kakulitan. I told you, Ed Sheeran is pretty much better of a singer than Charlie Puth. His songs are kind of romantic and for serenade. Apila ni Kaiser. No, Charlie is good than him. Okay, fine. Huwag na natin silang pagkumparahin. What is your favorite genres of movies? Tanong ni Kaiser. 5, 4, 3. Pagbibilang nito sa kanya. May usapan sila na kung sino ang may pinakamaraming hindi nasagutan agad. Tutuparin nito ang kahilingan ng isa. Wait. I love rom-com. How about you? Who's your ideal girl? Bawin Ina. Saka siya sinubuan ng fries ni Kaiser. She stilled because of her sudden movement and he didn't get the chance to answer. Yay! I won! Who? Ina exclaimed habang pumapalakpak. Kaiser grinned inside. She's like a child. I wish she would keep on smiling like that from now on. Nandaya ka naman eh. Siyempre hindi.
There's no rules such as no cheating, which means I'm the final winner. She reasoned out. Okay na, panalo ka na. Sabihin mo na sa akin kung anong gusto mo. Ngumiti siya at tumingin sa kanya. Hell, I'm willing to give everything she asked for, except from leaving me. Sasabihin ko na lang sa'yo next time. Pero sa ngayon, i-enjoy muna natin ang picnic. Tukoy nito sa kasinanyasan siyang pumarada sa gilid. She brought him on Bayside Park. There are trees everywhere that you can rest on. Benches, statues, stands, but the view of the sea is more beautiful, kaya doon niya iniyaya si Kaiser. Gusto ko lang ng simpleng picnic, kung saan tayo makakapag-usap ng mga bagay-bagay sa ating previous life before we met. Kung okay lang sa'yo, ini-ask. She's afraid that Kaiser may find it boring and suggest to go at restaurant instead. Gusto ko dito, napakapayapa. They enjoyed every moment of their picnic as they catch up with each other. Magagabi na at balak sanang yayain nang umuwi si Kaiser. Dito muna tayo saglit. Pwede ba? Gusto ko lang mag-ubos ng oras kasama ka. Hindi siya sigurado kung ano yon, but nonetheless, she said yes. And I don't want to ruin this perfect picnic date with him. Nagwalat pa siya nang hawakan ni Kaiser ang kamay niya at tumingala sa langit pagkatapos niyang sulyapan ang rilong pambisig. At tulad ng mga napapanood sa romantic movies, biglang may mga naglitawang mga fireworks sa itaas. Napanganga siya sa sobrang pagkamangha. Hindi lang siya simpleng fireworks. It was one of the best. At alam niya kung bakit. Parang sinadya ito para sa kanya. Narinig niya may kinausap si Kaiser sa phone kanina. I just not dumb to not notice what was that about. Nakarating na sila sa bahay. At kagaya kanina umaga, pinagbuksan siya ni Kaiser ng pinto. Saka inilahad ang kamay. Nahihiyaman dahil may nakatingin na mga maid. Inabot pa rin niya ito saka bumaba. Thank you for watching the fireworks display with me. It was my first. She gasped for a while because of his confession. Talaga ba? Paano mo nasabing ito yung iyong una? Tanong niya nang hindi makapaniwala. Dahil hinihintay ko ang tamang babae to watch with me at sa maniwala ka sa hindi. It took 10 years for it to happen. At nginitian niya ito ng makahulugan. Nagtataka man siya sa mga ginagawin ni Kaiser, ay hinayaan na lamang niya ito. Ang araw na ito ang pinakahihintay ni Ina. She's overwhelmed by the fact that her ship will be having its own branch at the Philippines. And that is all thanks to her husband. Kaiser been a good husband to her. Kahit na anong gawin niya, hindi niya maitatanggi sa sarili na nahuhulog na siya sa asawa. Tama nga naman talaga ang makasabihan nila na minsan mas madaling mahulog ang babae. Sa ilang linggo nilang pagsasama, unti-unti niyang nalalaman ang mga iilang bagay tungkol sa asawa at ganoon din naman sa kanya si Kaiser. Tinutulungan niya din ito sa shop kahit na minsan ay pagod ito sa pag-uwi. Halos araw-araw din silang sabay nagla-lunch. Pinupuntahan niya si Kaiser sa opisina nito at dinadalhan ng pagkain. Miss Ina, set na po ang lahat. We have already finished decorating the stage. Kompleto na rin po ang mga models natin. Nasa dressing room na silang lahat. Kailangan lang po ninyong i-check ang arrangement sa ibaba. Baka po may gusto kayong ipapalit. Paliwanag sa kanya ng sekretary niya habang isa-isa nitong minamarkahan ang notepad na hawak. Habang siya naman ay inaayos ang 3 final dress na irarampa. At dahil love ang napili niyang team para sa runway, karamihan sa kulay ng mga damit ay red, black and blue. Pumili din siya ng mga modelo na hindi masyadong mga sikat, pero kilalang professional sa tulong ni Allison. Bumaba siya para tingnan nito. Maayos naman na ang lahat at may tiwala siya sa mga tauhan niya. Nagagawin nila ng maayos ang lahat ng preparasyon na kailangan nilang gawin.
Miss Ina, Miss Alex is asking for you at the dressing room. May problema ba? Kabado niyang tanong. Hindi siya kinakabahan kapag may mga ganitong event. Noong nasa Paris pa siya. Kasi confident siya pero ngayon, medyo kinakabahan siya. Dahil imbitado din ang mga magulang ni Kaiser. Kaagad niyang pinuntahan si Alex para alamin ang nangyayari. At nadatnan nito si Alex na hindi mapakaling tumatawag. Alex, anong nangyayari? Paglapit niya dito, kaagad siyang hinila ni Alex sa gilid. Mitch, may problema tayo. A big one actually. Huwag mo nga akong pakabahin. Seryoso ba yan? Saka siya ngumiti ng alanganin. Kasi yung 3 models natin na pinili ko para sa pinali ay nagkaroon ng konting aksidente. Habang papunta dito, imporma sa kanya nito, nanlalaking mga mata na napatakip siya sa bibig. Okay lang sila? Anong nangyari? Ang sabi nila ay car suddenly hit them at di ba kaya nabanggang sinasakyan nilang kotse sa isang poste. Sagot ni Alex habang pinipilit may tawagan. Who are you trying to call? A friend to ask someone to fill the model's position. Shouldn't we visit them first sa ospital? Baka malala ang lagay nila. Pag-aalala niya. Para sirain ang event na to? No. Nakausap ko naman ang mga manager nila. Our major problem here is the models. Pigil sa kanya ni Alex. Okay, let me handle this. First, dun ka muna sa labas mag-ayos. I'll call Kaiser for a help. Suggestion niya dito. Sa wakas, kinakailangan mo na rin ang tulong niya, he? May tukso sa mga ngiti nito. Kaagad nitong tinawagan si Kaiser. Ang usapan sabay darating si Kaiser at ang mga magulang nito. Pero mukhang makakansela ito dahil sa kanya. Agad namang sumagot si Kaiser. Hello wife, how's the preparation? Namula ang pisngi niya. Wife nang tawag sa kanya na Kaiser. Wala nang mag-picnic date sila. Binaliwala niya yon pero nagulat siya nang ilang ulit na siya nitong tawaging wife. Tumikim siya bago sumagot. It's going fine. We just have a little problem. Ano yon? May nangyari ba? Papunta na ako dyan. Wait. Baka naman pwede mo akong pahiramin ng 3 modelo mula sa agency ninyo. Ang mga pinali models ko ay hindi makakarating. Don't worry. I'll send them over. Hintayin mo ako, wife. Pupunta ako dyan. I think I need to stay with you. Humilig siya sa bintana at saka bumuntong hininga. Hindi ba kita na-istorbo? You're way more important to me, wife, than work. Wait me up, ha? Okay? With that simple words, kinilig siya. I'm not even a teenager for this. Lumapit siya sa mga models na inaayusan, habang ang iba ay mini-make-upan. Nagpa-practice naman ang iba. Remember ladies, just enjoy the runway and have fun, okay? Paalala niya sa mga ito. Yes, Miss Ina. Karangalan namin ang rumampa sa fashion show mo. Sagot ng mga ito. Lumabas siya sandali sa katiningnan ang signboard na ipinakabit niya kaninang umaga. May sarili din siyang brand name na nakatatak sa bawat likod ng mga dress na gawa nila. Habang iginagala ang mga mata nito, ay may yumakap sa kanya mula sa likuran. At alam na niya kung sino yon. Hinintay mo na sana sina tita at tito. At hahayaan kitang kaharapin ang lahat ng ito ng mag-isa? Not gonna happen, wife. I'm always your backup. Bulong na sagot ni Kaiser. Thank you for the help. It's much appreciated. Ilang minuto na lang ang natitira at magsisimula ng magsidatingan ang mga bisita. Nakapagpalit na din sila ng mga tauhan niya ng damit. Tapos na ang lahat ng kailangan para sa event. At kasabay ng pagsimulang pagtugtog ng mga musikerong nakuha niya, ang pagbukas ng pinto. At ang unang bisitang dumating ay si Mami Pine, na head event coordinator niya sa Paris.
Ina, my dear. Oh my gosh, I miss you. Kagad na lumapit si Ina dito. Saka nakipagbeso at yumakap. I miss you too, Mother. I'm sorry for the late invitation. Sobrang busy kasi ako. Hingin niyang pasensya dito. Saka niyakap ang braso. Forget about the invitation. Bakit hindi mo sa akin sinabi about your wedding? My gosh, dear. The news was all over the news at Paris. If didn't call Alex for a confirmation, I was going to sue them for spreading such a news. Pagdadrama nito, habang sapo-sapo ang dibdib na parang nasasaktan. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, Mother. Hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon na i-inform si Darwin. And what's the husband? I wanna meet and warm him, not to hurt you. Or else, I'll be eating him alive, dear. Mami Pine, wink at her na ikinatawa lang niya. At my office, Mother. I'll introduce you later. Maupo ka muna. Kumuha ka na lang dyan ng mga upuan. Nagpaalam muna siya dito, saka lumapit kay Alex. Alex? Nasaan si Ali? Parating na daw. Handa na ang lahat. How about you? I'm perfectly fine and ready. Thank you, Alex, for helping me and all. Sincere niyang sagot. Saka niyakap si Alex na mahigpit. You're always welcome. Ganting yakap din ito sa kanya. Dumating na ang lahat ng bisita. Nag-imbita siya ng mga clothing companies sa bansa at pati na rin ng mga kilalang tao sa lipunan. Panay ang flash ng mga kamera sa bawat sulok ng stage. And finally, the show start. Sa bawat paglabas ng modelo, isang panalangin niya na sana maging maayos ang lahat. At nang matapos na ang tatlong pinaling romampa, masigabong palakpakan ang dumagundong sa stage. The feeling was overwhelming that she didn't even hear the host calling for them. At the stage, kung hindi pa siya marahang hinila ni Alex, baka naiwan siya. Good evening, ladies and gentlemen. I hope you enjoyed the show. I'm looking forward to hearing from you. Thank you. And feel free to save some slot for the designs. Pagkatapos niyang magsalita, sumunod si Alex na nagbigay din ng maikling mensahe. The show went well, kaya party ang sumunod dito. Nagsilapitan na rin ang mga models sa kasumamang magparty. Nakipagkamayan siya sa mga bisita niya na panay ang pag-congrats sa kanila ni Alex. My, Ina, the show was a blast. We're so proud of you. Pagbati sa kanya ng mama ni Kaiser. Thank you po sa pagpunta. Nakakahiya naman po. Baka naabala ko po kayo sa trabaho nyo. No worries, sweetheart. Your night is more important to us. And besides, it's what family for. Pagpapalakas dito ng papa ni Kaiser. That family thing suddenly saddened her. Her parents didn't attend because of some important business trip sa Singapore. Kahit nga napakalapit ko na sa kanila, na hindi pa rin nila magawang umattend. Kaiser noticed her sudden silence, kaya humigpit ang pagkakayakap nito sa bewang niya. Saka bumulong, huwag kang mag-alala. Pupunaan ko kung ano man ang pagkukulang nila, wife. Please, don't be sad anymore. It's making me feel bad. Pagsuyo nito sa kanya. Oh, look at them, darling. Bigla ang tili ng mama ni Kaiser. Ang sweet nila. Be ready, Ina, sweetheart. You may not take how corny my son can be. Tawa ng ginang na sinabayan naman nila ng papa ni Kaiser. Mom, it's not funny. Let's go, wife. Baka ano pang masabi nila, mami. Saka siya nito hinila sa kabilang table at niyakap sa likuran. These past days, napansin niyang gustong-gusto ni Kaiser ang pagyakap mula sa likod niya, and she finds it sweet. Habang pinapakinggan ang musika, unti-unting gumagalaw si Kaiser na parang nagsasayaw sila. Sinabayan naman niya ito, at habang nakapikit, marahang humiling si Ina. Please, let him be my happiness. Sa pagdilat ng mata ni Ina, nagulat siya sa babaeng nasa kabilang table. Irene is here? Pero paano? Ipinadala kaya siya ng mga magulang namin para sirain ang gabi ko? Sana naman ay hindi.
Kumalas siya sa yakap ni Kaiser, saka nagpaalam. May kakausapin lang ako. Can you please accompany your parents first? Nais ni Kaiser tumanggi pero nakita niyang seryoso ang asawa. Kaya maraan siyang tumango at saka bumalik sa kinaroroonan ng magulang. Lumipas ang ilang minuto na hindi pa nakakabalik ang asawa kaya nag-alala si Kaiser. Nagpalingalinga siya sa paligid pero talagang hindi niya makita ang asawa. Siguro ay nasa kanyang opisina. Balak na sanang umakyat ni Kaiser na makita si Alex at Allison na nag-uusap. Lumapit siya sa mga ito upang magtanong. Nakita niyo ang asawa ko? Hindi ba kasama mo siya kanina? Nasaan na yon? Balik tanong sa kanya ni Allison. Ang sabi niya ay may kakausapin lang daw siya. Pero hindi na bumalik. Bagsak balikat na sagot ni Kaiser. Si Irene. Nakita ko ang mga kaibigan ni Irene dito kanina lang. Baka siya ang kausap ni Michelle. Ali, halika hanapin natin siya. Baka ano na namang gawin ng bruha na yon. Agad silang naghiwa-hiwalay na tatlo para hanapin ang asawa niya. Nakikita niya ang sobrang hirap ng kalooban ng asawa niya dahil sa pasakit na idinudulot ng kanyang pamilya. She's been through enough. Bakit ayaw pa siyang tantanan? Sa labas pumunta si Kaiser. At sa opisina naman si Alex. Si Allison naman ay nag-stay sa party. Pagkalabas niya nakita niya agad ang asawa na nakikipagsigawan sa kapatid nito. Lumapit kaagad siya saka mabilis na iniharang ang katawan sa pagitan nila at itinago sa likod si Ina. How dare you? Kailangan ba talagang pati sila idamay mo sa kabruhahan mong yan? Malakas na sigaw ni Ina kay Irene. Ano to? Anong nangyayari? Nakakuha ka na nga pala ng karamay. Oh well, kasalanan naman ng mga walang kwentang models na yon. Binalaan ko na silang huwag kang siputin. Nagmatigas pa rin sila. That serves them right for disobeying me. Nakangising tura ni Irene. Sasagot na sana si Ina nang maunahan siya ni Kaiser. Tigilan mo na asawa ko. At tigilan mo na rin ang panggugulo sa trabaho niya. Or else, I'll see you in court, Miss Irene. At seryoso ako when I say see you at the court. Banta ni Kaiser. Napaatras si Irene sa lamig ng boses nito. Maging si Ina hindi makapagsalita. Whatever. Don't worry, Ina. More problems to come. Try and let's see how brave you can be. Banta pa nito saka sumakay sa kotse at humarurot paalis. Are you okay? Tanong ni Kaiser sa asawa. Wife, are you alright? Why didn't you tell me she's here? Sana nasamahan kita. Baka sa boses ni Kaiser ang pag-aalala at pagsisisi. I'm sorry. I'm reckless sometimes. Thank you for saving me. Kagad siyang niyakap ni Kaiser sa kamarahang hinagod ang buhok at unti-unting pumatak ang mga luha ni Ina saka humigpit ang pagkakayakap sa asawa. Don't worry, wife. I'll protect you from them, no matter what the cost is. Sa kamaraang hinalikan ni Kaiser ang noon ng asawang humihikbi. Mag-iisang linggo na simula nang mangyari ang insidente nila ni Irene sa parking lot at hindi pa sila nakakapagkita. Kinakabahan siya sa kung ano na namang plano ng kapatid niya. Unti-unti nang nakikilala ang butik niya at dumaragsan na rin ang mga clients nila. Masasabi niyang isa sa mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya ngayon ay ang shop niya. At unti-unti na rin nagkakapalagayang loob silang dalawa ng kanyang asawa. He never missed to call at text her. Even he's in the meeting. Kagaya ngayon, nakausap ang asawa sa telepono. How's your day, wife? Maamong tanong ng kanyang asawa na lihim niyang ikinangiti. Okay lang. Marami pa rin clients na nagpapareserve. Nakangiti niyang sagot. Kasalukuyan siyang nasa office niya at chinecheck ang pinagawang damit sa kanya ng mama ni Kaiser para sa kanilang silver anniversary. Don't skip your meal. It's almost lunchtime, okay? Paalala ni Kaiser. I will. Marahan siyang umupo, saka inilipat ang cellphone sa kabilang tenga. Still there, wife? Oh, would you mind if... A silent pause. If?
What is it, wife? Is anything wrong? Hindi. Ayos lang ako dito. I just wanted to ask you if you could join me for a lunch today. Sa kanya ipinikit ang mata. Saka humiling na sana. Hindi tumanggi ang asawa. I'll be there, wife. Why so sudden? Did you miss me already? May pilyong tanong ng asawa. Her cheeks heated up, the thought na nakangiti ngayon ng asawa niya habang inaasar siya. Why? Is it wrong to invite you? I'm just kidding, wife. Wait me, okay? Nang bigla niyang ma-realize ang trabaho ng kanyang asawa. Para tuloy siyang nagsisi kung bakit inimbitahan niya ito para mag-lunch. Okay lang ba na lumabas ka sandali? Baka kasi nakakaabala ko. Ako ang hari dito, wife. And if my queen command me, I shall oblige. And with that, she instantly smiled. Okay, if that's what you say, I'll just arrange some of my stuff here, then I'll wait for you at the parking lot. Wife? Bakit? I miss you. Wait for me. Sa kanito ibinaba ang tawag. Didn't even wait for me to say, I miss you too. Inayos niya mga nakakalat na gamit sa mesa, saka kinuhang bag at pumunta sa office ni Alex. Hey, beautiful! Nakangiting tawag niya sa kaibigan, naabala sa pag-aayos ng mga documents na nakalapag sa table nito. What's with this smile? Sa tingin ko, may date kayo ng hubby mo. Wow! How did you know? Mangha niyang tanong, saka umupo sa sofa. Napakadali mong basahin, Mitch. And only Kaiser can make you blush like that. And because of what her friend told her, she anxiously touched her cheek. Napahalakak na lang ang kaibigan, saka umupo sa tapat nito. So, lunch date ha? Yup. I invited him. I suddenly want to eat shrimp. Mabilis na bitawan ng kaibigan ang hawak ng mga papel, saka umupo sa tabi nito at hinawakan ang dalawang kamay na ikinagulat niya. What's wrong? Nakangiwing tanong ni Ina. Mag-aalaga na ba ako ng pamangkin? 9 months from now? Ina was dumbfounded. What are you saying? Wala pa kaming ginagawa at wala pang nangyayari sa amin. Mas lalong nadagdagan ang pamumula ng mga pisngi niya. Oh! Saka binitiwan ng kaibigan ang kamay niya at bumalik sa upuan nito. Akala ko magiging ninang na ako. Ang bagal naman pala ng mister mo. Tawa pa niya. Ang ano mo? Sa kanya tinampal ang binti ng kaibigan na pinagtatawanan siya dahil sa sobrang pula ng pisngi niya. Sabay silang nakarinig ng katok kaya lumingin sila sa may pintuan. Speaking of the husband, take Mitch with you and please let her drink something baka hindi siya matunawan sa pagkain niyo mamaya. Saka siya malokong nginitian ng kaibigan na pinandilatan naman niya. Okay ka lang ba, wife? You're so red. Agad hinawakan ng asawa niya ang magkabilang pisngi niya na ikinasinghap niya agad. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Habang nakatitig sa mukha ng asawa niya na patuloy pinagmamasdan ang pisngi nito at mababaka sa mukha nito ang pag-aalala. I'm okay. Medyo mainit lang. Pagpapalusot niya, saka tiningnan ng masama si Alex na nagpipigil ang ngiti. I'll take my wife. We'll be having a lunch date if it's okay with you. Then Kaiser slid his arms to Ina's waist, hugging her half-side. Tuluyan nang hindi nakatiis ang kaibigan, saka marahang napaubo habang mas lalong lumakas ang tambol sa puso niya. Okay. Take care. You love birds. Take your time. Masayang paalam pa ni Alex habang kumakaway. Are you really okay? Panay-panay ang hawak mo sa pisngi mo at hindi pa rin nawawala ang pamumulan nito. I'm worried here, wife. May pag-aalala sa boses ni Kaiser na nakatingin sa kanya ng taimtim. Napansin nga ng asawa niya ang kanina pa niyang paulit-ulit na paghawak sa pisngi niya. Dahil sa pamumulan nito, ever since Alex has asked her the question, she can't help but unconsciously touch her cheeks. Tinignan niya ang asawa sa kanginitian. I'm alright. Alex was just teasing me.
Nagpatuloy sila sa pagkain na sinasaluhan nila ng usapan. Bukas na ang party. Hindi ka man lang magpahinga kahit saglit lang. Mag-worry si Mami kapag nalaman niyang lagi kang sumsub sa trabaho mo. Huwag kang mag-alala. I can manage. Saka this is an important event for your parents. The last I can do is to make them dashing and gorgeous as ever. May ngiti sa mga labi ni Ina habang iniisip ang mga magulang ni Kaiser. Thank you for being good with my parents. Her heart skipped a beat with his sudden compliment. All she can do is smile and nod. Pagkatapos kumain, naisipan ni Inang pumunta muna sa CR, kaya nagpaalam siya sa asawa. Kaiser is waiting patiently for his wife. Nakaupo lang siya nang may dumaang couple sa harapan niya. Hindi sana niya papansinin nang may nalaglag na panyo mula sa babae. Pero pinulot niya yon, saka tinawag ang may-ari. Excuse me, miss. May nahulog ka. Sa kanya inabot ang panyo sa babae. Kagad naman itong nagpasalamat kasama ang lalaki sa tabi niya. Oh, thank you. Let's go. Yaya ng babae sa kasama. His heart almost stopped nang makita niya ang couple na dumaan sa harapan niya. Bigla siyang nag-worry. Sa asawa niya, he decided to fetch his wife for her to avoid the couple. Tumango lang siya, saka naglakad papuntang women's restroom, pero hindi pa siya nakakailang hakbang nang makita niya ang asawa niya. Sorry for making you wait. Medyo mahaba kasi ang pila eh. Sabi ng asawa niya, saka siya nilapitan at iniangkla ang kamay sa braso niya. Nakasanayan na ni Ina na ikawit ang kamay nito sa braso ng asawa sa tuwing sila'y naglalakad, which makes him happy every time she does it. Ina, is that you? The man asked behind them. Lumingon naman ang asawa. Labag man sa kalooban niya, alam niyang mali na pigilan ng asawa niya. Yes? Kaagad na patigil si Ina. Hindi siya nakapagsalita agad. The man in front of her ay ang unang lalaking nanakit sa kanya. It's really you? Nakangiting sabi ng lalaki, pero hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti na nakaplaster sa labi niya. How are you? I'm good. Maikling sagot ni Ina. She wanted to say more, but she knows the best. Para hindi na humabang usapan, kaysa naman sa maging awkward pa ang lahat. Kilala mo siya, babe? Tanong ng babaeng kasama nito, saka tumayo sa tabi niya. Yes, she's my... He didn't able to finish his words because Kaiser butt in. Excuse me, pero kailangan na naming umalis ng asawa ko. Then he encircled his arms to her waist. Wife, are you married? Gulat na tanong ng lalaki. Tumango si Ina. Saka tatalikod na sana para umalis. But she decided to not. It's unfair to Kaiser. Kaiser, meet my childhood friend, Ivan. And this is my husband, Kaiser. Baka sa mukha ng dalawa ang gulat. Kaiser didn't even think na ipapakilala siya ni Ina. We have to go. Excuse us. Paalam ni Ina kay Ivan at sa kasama nito. Pinagbuksan ni Kaiser ng pintuan ng asawa at saka siya sumakay. At habang nasa loob sila ng sasakyan, nararamdaman niya ang biglaang pagkawala ng mood ng asawa. Habang si Ina naman, natatakot na sabihin kay Kaiser kung sino nga bang lalaki na yon. Hanggang sa makarating na sila sa shop, hindi pa rin nagsasalita si Kaiser. Salamat sa lunch. See you at home. Ihatid ako ni Alex. May tatapusin pa kasi kami eh. Take care. Kaiser just nodded. All the way to his company, Kaiser can't stop thinking about the man they meet at the restaurant. He has many questions but anong magagawa niya sa first love ni Ina?